Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin na lamang po ako sa pangalang Anavisa. Ipinawanak sa Tubigaraw. Pero sa kasalukuyan ay dito o sa Maynila naninirahan. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo. Nangyari sa isang liblib na baryo sa lugar ng Tawi-Tawi. Mga ilang taon na rin nang nakalipas nung maganap ito. Na mga panahong yun ay nasa edad 20 na ako. Dahil sa bigla ng pagbabaksyon namin sa lugar ng Tawi-Tawi na. So kadahilan ng nagtasakit si Lolo Andres at palagi malamang hinahanap ito ang akin ina. Kaya naman ora mismo, nagbakasyon kami sa lugar na kinalakihan ng akin ina. At doon nga ay naranasan ko ng isang pangyaring nisa hinuha ko ay hindi ko na naisin pang maulit-ulit. Nga pala, maisinip ko lang. Bunsong anak si mama ni Lolo Andres at paborito anak. Kaya naman simula nang magpasakit si Lolo ay panaging hinahanap-hanap ito ang aking ina. Tatlo silang magkapatid at tanim si mama lamang ang nagkaroon ng anak nun. Ang dalawa niyang kapatid ay maipingapanin ng asawa pero hindi binayayaan ng anak. Isang beses, kasalukuyang nakatanaw sa labas ng bintana ng bahay ni Lolo Andres. Nung makita ko ng isang binatan na lalakad papalapit sa bahay. Masasabi kong gwapo ang binatang yan. Mapipuno ang palangatawan at matangkad. Lahat ng raya parang katanian ng isang lalaking pinapangarap kong makasama sa palhabang buhay. Nasa binatang niya na. Pero may isang problema. Sa kabahilan ng napakasungit ng binatang yun, palaging nakabusawat ang pabumuka. Yun bang parang pikatbog sa kanang langit at parang lahat mayata ng problema sa buhay. Sinalo niya na. Simula nang dumating ako sa bahay ni Lolo Andres, ay hindi ko pa nakikitang gumiti ang binatang kapitbahay ni Lolo. Kapag kumupunta ito sa bahay ni Lolo ay parang palabi na ramon siyang may pasan-pasang problema. Hoy Turo, bakit nakabusangot ka na naman? Parang pinagbagsakan ka ng sandabakbak na problema. Bumrid na tanong ko sa binata nang makapasok siya sa loob ng bahay. Arator, hindi Turo. Pangalan ng tatay kin binabanggit mo eh. Seryoso sabi niya. At mas lalo lamang akong sinamangutan. Si Lolo Andres, amusteng kalagayan niya? Tanong nito. Sinabihan ko siya hindi pa rin bumabuti ang pakiramdam ni Lolo. Kadabi nga ay hindi kali masyadong nakatulog ni Mama. Maya't maya kasing sinusumting ng hikla si Lolo. Kaya todo bantay si Mama dito. Habang ako naman ay panay ang paghimas sa likuran ni Lolo para maibsan ang pananakit. Malasing kasi si Papa kagabi kaya napakahimbing ng tulog nito. Hindi na ito namalaya ng baboy na nagpapabalik-balik sa silong ng bahay. Baboy? Sigurado ka bang baboy yung narinig mo kagabi? Tanong niya. Tamango ako at sinabi kong may narinig akong baboy sa silong ng bahay. Sigurado akong baboy yan. Dahil paulit-ulit kong nabirinig ang paghagop noon. At paminsan-minsan ay binabangga pa ang poste ng bahay. Nga pala, nakaangat sa lupa ang saig ng bahay ni Lolo Andres. Gawa sa kawayang pinagbikip-bikit ang dingding. At table naman ang saig nun. As in literal na bahay pang probinsya lamang ang tahanan nito, mga kadiliw. Matagal-tagal din na natuli sa silong ng bahay ang baboy na yon. Bago ito umalis. Kahit anong bugaw ni Mama at pinanapalis niya yun ay hindi man lamang natina ng hayop. Lalabasin ko asar na katabi para batuin sa silong yung baboy na yun eh.
Pero pinigilan ako ni Mama. Sabi niya, hayaan na lamang daw namin dahil aalis din naman yon. Nagulat naman ako nang sabihin sa akin ni Arthur na sa susunod, kapag naulit muling bumalik ang baboy kagabi, o kaya naman ay may ibang hayop ang aali-aligid sa bahay, wag raw ako magdalawang isip na tawagin siya. Sumigaw lamang umano ako sa may bintana gawa ng maririnig niya naman ako noon. Naku, wag na. Makakaistorbo lang ako. Isa pa nakakahiya. Mamaya yan, nakakabulabog pa ako ng mga kapitbahay kapag magsisisigaw ako sa kalagitnaan ng gabi. Tsaka baboy lang yun. Di naman siguro kami dahil napain nun. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi ko. Pinipigan niya ako bago salita. Aniya, wala umano akong alam sa mga baday-baday na nangyayari sa kanilang baryo. Dahil yumaki ako sa mataong lugar. Kaya sundin ko na lamang ang utos niya dahil para din naman yun sa kapakanan ni Lolo Andres at sa amin na rin. Sumunod din na lang para walang muliging problema. Ang naman ng tao to? Alam naman na yun kung lumaki ako sa syudad at siya lumaki sa liblib. Wala namang pinagkaiba. Wika ko sa isipan ko. Muli na namang sinabi sa akin ng binatang huwag akong magbarawang isip at talagin siya. Sa oras na may maramdaman akong kakaiba sa labas ng bahay. Sinabi ko sa kanyang bigyan niya ako ng rason para gawin ko yan. Nakakaya naman kasi kung makakabulabog ako ng mga kalapit bahay kapag tatawagin ko siya ng 10 oras ng gabi, diba? Maniniwala ka ba sa aswang? Tanong niya. Umilin-ibin ako at sinabing hindi nun. Hindi ako naniniwala dahil minsan ay hindi pa naman ako nakaranas o nakakita ng dinan. Tanging sa mga palabas ko nang napapanood ang tungkol sa mga aswang at iba pang mga elemento. Pwes kayo maniwala ka na. Dahil ang baboy na umarigid sa bahay kagabi. Hindi yun pangkaraniwang baboy lang. Aswang ang nilalam na yan. Nagpapanggap lamang bilang baboy. Mariing wika niya. Nung marinig ko ang sinabi ni Arthur, ay hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala o hindi. Dahil sa wala naman akong naririnig na huni ng wakwak at mga pag-anilan. Gaya naman naririnig at napapanood ko sa mga kwento aswang. Ang paning naririnig ko lang kagabi ay ang mayat-mayong paghagop ng baboy. Waliban doon, ay nakalanghap rin ako ng walansang amoy na sumasabay sa simoy ng hangin. Pero ni sa hinuha ay hindi sumadyo sa isipan ko. Ang tungkol sa ababalagan o yung sinasabi ni Arthur na aswang. Lisa, nakikinig ka ba? Naiintindihan mo ba yung mga sinasabi ko? Untag na tanong ng binata nun. Hindi na ako tumugon pa sa binata dahil lumapit na si Papa at masayang pinanong niya si Arthur kung ano ang ginagawa nito sa bahay. Dabalawin ko lang po si Lolo Andres, tsaka may pinapabigay na pagkain si nanay. Nakaniting tubo ni Arthur na kinarap ang aking ama. Ganun ba? Nandun sa kwarto si Papa yung nagpapahinga. Pumunta ka na nandun para makita mo siya. Sige po. Dabaling ko na muna sa kusina yung pagkain binigay niyo nanay. Libabas na ako ng bahay at iniwan na ang dalawa nun. Naisip ko magpahangin na muna ako. Nakadamdam kasi ako ng pagtainip sa loob. Wala naman na akong gagawin doon. Tapos na ako maglinis sa kabuuan ng bahay at si Kipa Malo naman ay tapos na ring mamalengke bago umuwi sa bahay nito. Ay nako, nakakaburi naman dito. Wala na akong ibang ginawa kundi magmukmuk lang sa loob ng bahay kapag wala na akong ginagawa. Nakakainis na. Sambaling ipinilig ko ang ulo para maibsan ang buryong nararamdaman. Sa totoo lang, gusto ko nang bumalik sa bahay namin at gusto ko nang makita at makasama mga kaibigan ko.
Habang naglalakad-lakad ako ay inabala ko ang sarili kong tumingin-tingin sa paligid para naman dahil papano ay mapawi ang lungkot ko nun. Panay rin ang pagbuntong hininga ko gawa ng magdadalawang linggo pa lamang kaming nagbabakasyon sa bahay ni Lolo Andres pero pakiramdam ko parang napakatagal ko nang nanatili doon. Sana gumaling na si Lolo para makauwi na kami. Sambit ko sa sarili. Sandaling limuko para tingnan ang matulis na bagay na natapakan ko. Ilang saglit lang, nagulat ako at napaigtad. Nang biglang may tumapik sa braso ko nang 3 beses na. Nang tingnan ko kung sino ang tumapik, ay nakita ko ang isang babae na sa tingin ko ay kaedaran ko lang. Kulot ang buhok nito na umabot hanggang sa pitan. Maganda ang hugis na muka. Mala porselana at makinis ang balat. Sandali pa akong natulala dahil sa para akong nakakita ng isang berhen. Napakaamo ng kanyang mukha habang nakaniti nun. Bago ka nang dito sa baryo ano? Maluwanay at nakaniting tanong ng babae. Pero hindi makatingin ng diretsyo. Oo. Babo lang ako dito. Tugon ko nang may pagtataka. Sa kadahilanang saan galing ang babaeng yon? Hindi ko siya nakita kaninang pasalubong sa akin. At hindi ko rin naman siya napansing nakasunod sa akin nun. Yumuko lang ako saglit. Bigla na lamang siyang sumulpot sa harapan ko. Sinasabi ko na nga ba? Kanina pa kasi kita pinagmamasdan eh. Hindi ka pamilyar sa akin kaya duda ko bagong salta ka lang dito. Wena. Wena ang pangalan ko. Malumanay na nagpakilalang dalaga. Dahil sa iyo ko maging bastos ay maayos na nagpakilala ako sa dalaga. Sinabi ko sa kanyang nagbakasyon lamang kami ng mga magulang ko sa bahay ni Lolo. May sakit ito at palaging hinahanap si Mama. Sa pagdaan ng ilang minuto, napasarap na ako sa pakikipagkwentuhan. Magaan ang loob ko at masarap kasi pakinggan sa pandinig ang boses ng dalaga. Kaya naman hindi ko na napapansin na masyado na pala akong naging madaldal rito. Ikaw, saan ka nga pala nakatira? Taga rito ka lang rin ba? Kanina pa kasi tayo nag-uusap pero hindi ko na itanong sa'yo kung saan ang bahay mo. Sandaling tumigil sa pagsasalitang dalaga at sinipat ako. Saad niya. Nakatira siya sa katabing purok. Nagawi lamang siya sa lugar namin dahil meron siyang dinalaw na kaibigan nun. Mukhang palagi na ako magagawi dito sa baryo Alam mo kasi gusto ko na maging kaibigan. Palagay ko mabait ka. Ang gaan ng pakiramdam ko habang kinakausap kita. Wika pa sa akin ni Wena. Nakaramdam ako ng saya matapos sabihin niya ni Wena. Naisip kong sa wakas ay may makakausap na rin akong kaidaran ko. Wala kasing anak ang kapatid ni Mama kaya wala akong kakwentuhan. Isa pa, hindi naman talaga ako palalabas ng bahay. Kaya wala akong ibang kakilala bukod sa masungit na binatang palaging dumadalaw kay Lolo Andres noon. Pero na lamang ang pagkagalak ko nang malaman kung gusto akong maging kaibigan ni Wena noon. Sa pagdaan ng ilang sandali, habang nag-uusap kami ni Wena, ay may napupuna akong kakaiba. Napapansin kong parang hindi maganda ang amoy na nalalanghap ko galing sa kanya. Dahil sa amoy malansa ito, yun bang parang naburong dugo. Sa pagkakala kong may buwanang dalaw si Wena ng mga araw na yon, binaliwala ko na lamang ang malansang nalalanghap. Sa katagalan ng pag-uusap namin, dahan-dahang sumama ang pakiramdam ko. Wena, magpapaalam na ako sa'yo
Kailangan ko nang umuwi dahil baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Sisinungaling kong sabi sa dalaga. Pero ang totoo niyan ay pasama na ng pasama ang nararamdaman ko. Pakiwari ko ay parang lalagnatin ako. Mainit na ang bawat paghinga ko at sa bawat paglunok ng laway ay napakapait nun. Hindi ko alam kung bakit biglang sumama ang pakiramdam ko. Samantalang kanina ay maayos naman ako at wala akong napansing sintomas na magkakasakit ako nun. Nakita kong pila nag-aalala ang dalagang nagtanong kung ayos lamang ba umano ako. Kung gusto ko raw ay sasamahan niya ako pauwi ng bahay dahil tila hindi raw maganda ang pakiramdam ko. Hindi, wag na. Salamat na lang pero ayos lang ako. Sige, alis na ako. Pilit ang ngiting tugon ko. Agad nang naglakad papalik sa bahay. Dire-diretso na akong naglakad at hindi na muling nilingon pa ang dalaga. Sa aktong pagkarating ko sa pintuan ng bahay, bumagsak na ako sa sahig nun. Nawalan na ako ng lakas at umiikot na rin ang paningin ko. Ilang saglit pa ay narinig ko ang yabag ng mga paang patakbong lumapit sa akin. Kahit na hinang-hina ako ay pinilit ko pa rin tumayo mula sa pagkakabagsak. Nang sa ganon ay makapasok na ako sa loob ng bahay. Lisa! Sigaw ni Arthur. Nang makalapit ito sa akin at agaran niya akong binuhat papasok sa loob. Matapos niya akong ilapag sa upuan ay nag-aalalang tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Bakit bigla na lamang akong bumagsak sa pintuan ng bahay nun? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo ha? Alalang saad nito. Sinabi ko sa kanyang masama ang pakiramdam ko. Buti na lamang at nakarating pa ako sa pintuan ng bahay bago nawalan ng lakas nun. Kagad na kinapa ng binata ang noo ko at inalam kung may lagnat ba ako. Nung mapagtanto niyang nilalagnat ako ay humingi siya ng gamot sa aking ina. Matapos akong makainom ng gamot ay sinabihan niya akong magpahinga na muna at huwag nang lumabas ng bahay. Ang lakas-lakas mo pa kanina bago lumabas ng bahay ah. Nagsungit ka pa nga. Tapos ngayon uuwi ka ng susuray-suray. Daig mo pa yung lasing ah. Pabirong wika pa sa akin ng binata at bahaglang natawa. Kahit na napakasama na ng pakiramdam ko ay hindi ko pa rin napigilan ang sariling magsungit sa kanya. Sinabihan ko siya na kung wala siyang magawang tama ay umuwi na siya sa kanila. Sinaway naman ako ni Mama at sinabihang pakitunguhan ko ng maayos si Arthur. Dahil sa oras na nalaman ni Lolo Andres ang ginawa kong pagsusungit sa binata, tiyak mapapagalitan ako nito. Hindi naman lingid sa akin na simulang pagkabata ni Arthur ay palagi na itong kasakasama ni Lolo Andres. Kaya nararapat lamang na ayusin ko ang pagtrato sa binata. Sa ting may sakit si tatay, si Arthur ang nag-aalaga sa kanya kapag may trabaho ang kapatid ko. Kaya sana naman anak, pakitunguhan mo ng maayos si Arthur. Ano pa ng aking ina. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at hindi na tumugon pa sa sinabi niya. Wala rin naman kasing saysay kung sasagot pa ako o kukontra sa mga sinasabi niya nun. Lumipas sa mga araw ay mas lalong lumala ang sakit ko. Nakahiga na lamang ako palagi. Konting kibot ko lang ay nakakaramdam ako ng pagkahilo. Hanggang sa umabot na sa puntong hindi na ako makakain ng maayos nun. May nalalasap akong maliliit na buhangin sa bibig at ang iba pa nga ay nakaharang sa lalamunan ko. Hindi rin maalis-alis ang pait ng panlasa ko. Halos lahat na yata ng mga pinapakain sa akin ni Mama. Isinusuka ko lang rin. Maski tubig ay ayaw na tanggapin ng sikmura ko nun. May mga butlig-butlig na rin ang tumutubo sa katawan ko. Labis-labis ang aking pangangati sa tuwing sumasapit ang takip silim. May kakaiba na rin akong nararamdaman tuwing sumasapit ang dilim. Dahil sa may mga naririnig akong kakaibang pag-angil ng hayop sa labas ng bahay. At kadalasan pa ay nasa tapat ng silid tulugan ko. Kapag naman maghahating gabi na ay sobrang napakakirot ang ulo ko.
na para bang mabibiyak ito. Sinasabayan pa ng huni ng ibon na sa tanang buhay ko ay noon ko pa lamang naririnig nun. Mawawala lamang ang kirot sa tuwing sasapit ng madaling araw. Doon pa lamang ako nakakatulog ng mahimbing. Dahil sa sama ng nararamdaman ko ay hindi ko na lamang pinapansin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa labas ng bahay. Halos napuntahan na namin ang lahat ng pampublikong pagamutan. Pero wala pa ring nangyayari. Mas lalo lamang lumalala ang sakit ko. Nangangalumata na ang mga mata ko. Sapagkat hindi ako gaanong nakakatulog tuwing gabi. At mabilis na bumagsak ang pangangatawan ko. Sa tingin ko, mas mabuti na po sigurong magpatingin na kayo sa albularyo kasi alam nyo, kung walang makitang sakit yung mga doktor, nako, subukan nyo po sa albularyo. Baka malaman nila yung sakit ni Riza. Rinig kong wika ni Arthur noon. Sumagot ang aking ina't sinabi niya maghahanap siya ng manggagamot para matingnan ako dahil kinutuban na rin siya ng hindi maganda. Kahit anong gamot na kasi ang nireseta ng doktor ay hindi pa rin mawala-wala ang sakit ko noon. May alam ka bang manggagamot? Baka may alam ka. Pwede mo kaming dalhin doon. Tanong ni Papa sa binata. Sinabi ni Arthur na wala siyang alam na manggagamot. Pero wag umano kaming mag-alala. Dahil magtatanong-tanong siya sa mga kakilala niya kung may alam ba manggagamot ang mga ito. Isang hapon, inalalayan ako ng aking inang makaupo sa labas ng bahay. Sa labas na lamang raw muna ako para naman kahit papano ay makalangap ako ng sariwang hangin. Dito ka muna anak, may gagawin lang ako sa loob. Balikan na lamang kita dito mamaya ha. Uwi ka ng aking ina bago pumasok sa loob ng bahay. Makaraan ng ilang sandali. Habang nakaupo ako ay nakita ko si Wena. Nang magkasalubong ang mga mata namin, nakangiti itong lumapit sa akin. Kamusta ka na? Natatandaan mo pa ba ako? Malumanay na tanong nito sa akin nang tuluyan na siyang makalapit. Tumango ako at sa mahinang boses ay sinabi ko sa kanyang natatandaan ko siya. Sino ba naman ang makakalimot sa magandang dalagang nakilala ko sa baryo ng lolo ko? Titig na titig siyang tinanong ako kung ano ang nangyari sa akin noon. Nung huling magkausap raw kasi kami ay nagmadali akong umalis kaya hindi niya ako nasundan. Nagwika ako sa kanyang nagkasakit ako, kaya hindi na kami nagkausap ang muli noon. Humingi ako ng pasensya sa kanya dahil sa biglaang pagkaalis ko nakaraang araw. Tumabi ng upo si Wena. Hinapuhap niya ang likuran ko at tinanong kong kumusta na ang pakiramdam ko. Kung nagpagamot na ba ako noon. Tumango ako at sinabing makailang beses na akong pinatingnan ng mga magulang ko sa pagamutan. Pero wala pa rin. Lahat ng pagamutang pinuntahan namin ay pare-pareho lamang ang naging sagot. Wala akong sakit. Allergy lamang umano ang nangyari. Kaya nagkakaroon ako ng pangangati at rashes sa balat ko noon. Wika ko pa. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit walang makitang sakit ang mga doktor. Gayong kitang-kita namang nanghihina na ako at napakasakit palagi ng ulo ko. Unti-unti na rin naglalagas ang buhok ko at may iilang butlig pang tumubo sa ulo ko noon. Alam mo, parang gusto ko nang sumuko sa buhay. Nahihirapan na kasi ako sa sakit na hindi ko malaman kung anong klase. Naaawa na rin ako sa mga magulang ko. Imbis na makatulong ako sa pag-aalaga kay Lolo Andres, naging pabigat pa ako. Hindi ko alam kung totoo bang nakita ko o guni-guni lang matapos kong sabihin yon. Sa kadahilan ng nakita ko sa gilid ng mga matang, malaki ang pagkakangisi ni Wena habang pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Pero noong tingnan ko siya, ay formal naman ang kanyang mukat
seryosong nakikinig nun. Manggagamot yung tiyahin ko. Kung gusto mo, sasamahan kitang magpatingin sa kanya. Sambit niya. Nakaramdam ako ng pag-asa nang marinig ko yon sa dalaga. Pilit ang mga ngiting sinabi ko sa kanyang babanggitin ko sa mga magulang ko ang tungkol sa sinabi niya manggagamot. Sabihan ko na lamang siya kung ano ang sagot ng mga magulang ko tungkol sa suhestyon niya. Tumango siya at sinabihan niya akong sa susunod na pagdalaw niya, sana'y magpasya na mga magulang kong patingnan ako sa manggagamot. Huwag ko na raw patagalin pa ang sakit ko dahil baka mamaya mapano na ako nun. Habang nagsasalita si Wena, natanaw ko si Arthur. Madilim ang mukha nito na parabang nagninit-nit sa galit habang mabilis na naglalakad papalapit sa gawi ko. Nang makalapit siya ay walang ano-anong, hinawakan niya ang kamay ko at sinabihang pumasok na sa loob ng bahay. Huwag daw ako makikipag-usap kung kani-kanino. Teka lang sandali. Awat ko sa kanya at inalis ang kamay niya. Halika na. Alalayan na kitang pumasok sa loob. Hindi ka dapat lumabas ng bahay na mag-isa eh. Alam mo namang may sakit ka. Anya. Sinabi ko sa kanyang kasama ko si Mama kanina. Pumasok lamang ito dahil may gagawin palang sandali sa kusina nun. Madilim pa rin ang kanyang itsurang sinabihan akong pumasok na sa loob ng bahay. At huwag nang lalabas pa. Magsasalita na sana ako para ipakilala sa kanya si Wena. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang banggitin ni Arthur ang pangalan ng dalaga at pinagbawalan itong makipaglapit sa akin. Kilala kita at alam na alam ko kung ano mga ginagawa mo. Lubayan mo si Lisa. Kung ayaw mong ipagkalat ko dito sa baryo ko anong klaseng tao ka. Pagbabantang wika ng binata kay Wena nun. Tiningnan ko si Arthur nang may pagtataka at tinanong kung bakit pinagsasalitaan niya ng ganun si Wena. Nakakabastos ang ginawa niya sa dalaga. Hindi mo kilala yung taong to. Kaya dapat hindi ka nagtitiwala. Sagot niya at inalalayan na ako papasok sa loob ng bahay. Nang tingnan ko si Wena ay napansin kong matalim ang mga titig na ipinukol niya kay Arthur. Hindi ko na nagawa pang magsalita sa dalaga dahil sa mabilis na akong iginawi ng binata papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na kami ay muli niya akong sinabihang iwasan ko si Wena at kahit kailan ay wag na akong makikipag-usap dito. Bakit mo ba ako pinagbabawalang makipag-usap kay Wena? Wala namang ginagawa ang taong yun ah. Pero kung pagbawalan mo ako, daig pang may ginawa siyang masama sa akin. Galit kong wika sa binata at hindi ko na napigilan ng sariling pagtaasan siya ng boses noon. Hindi makasagot ang binata na wari ba'y may alam ito tungkol sa dalaga at ayaw nilang sabihin sa akin. Sinabihan ko pa siyang napakabastos ng ipinakita niya kay Wena. Kinagabihan, nasa kalagitnaan na yon. Nang magising ako at nakaramdam ng panlalamig sa katawan. Nangangatog na nagtalokbong ako at mayat maya ang bagdaing ko nun. Dahil hindi lamang pananakit ng ulo ang nararamdaman ko, kundi napakasakit na rin ang tiyan ko na para bang may insektong hinahalukay ang laman loob ko nun. Makalipas ang ilang sandali, ay hindi ko na napigilan ang sarili. Tumayo na ako at tinungo ang silid ng aking ina. Nang makita ako ni Mama, ay natatarantang nilapitan niya ako at hinawakan. Diyos ko, napakainit mo anak. Bulalas ng aking ina at mabilis na iginawi ako papasok sa higaan. Pero bago pa man ako makapasok, sumuka na ako ng sumuka.
Kaya naman nataparantang nagtagulo na mga magulang ko nan. Ilutusan ni mama ang aking amang tawagin na si Arthur. Dahil ora mismo ay dadalhin ako sa pagamutan. Dadadamang tumalima ang aking ama. Pero pagkabukas ng pintuan ni Papa, ay umalinaw-naw ang napakalakas na hunay ng wakwak. Kasabay ang sunod-sunod na malakas na pagpagaspas ng mga pakpak nito. Aswan, alak ng ton para mano. Sambit ni Papa at pabalagbag may isinarang pintuan. Napatanong si Mama kung anong nangyayari habang akay-akay akong nablakad papunta sa sala nun. Nanihina ng katawan ko dahil sa walang tigil na pagsusuka. Ano ka mong sabi mo, Irming? Tanong ni Mama. May aswang! May aswang sa labas ng bahay! Natatarantang gulalas ng aking ama. At manata ko sa kanyang takot at gulat na nararamdaman. Narinig ko ang huni ng wakwak at ang malakas na pagpadaspas ng mga pakpak sa labas ng bahay. Kahit manapakasama ng pakiramdam ko, tumalab pa rin sa akin ang takot na nararamdaman. Kagad na pinaupo ako ni Mama at pinatusan ni Papa na kunin muna ang langis sa alkara. Mabilis namang sumunod ang aking ama. Pag-abot ni Papa ng lanistan, ay nagmamadali naman hinaplusan ni Mama ang tiyan ko. Habang nilalagyan ako ni Mama ng lanis ay walang igil sa paghuni ang dinalang. Labis-labis na ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Napigil lamang ako sa pagsusuka matapos akong lagyan ng lamis ni Mama. Punyemas, hindi tayo mapipigil yung binaram na yun. Mas mabuti po labasin ko na yung animal na yun. Dalit na wika ni Papa. Kinuha ang itak at buntot ng paging pagmamay-ari ni Lolo Andres. Inutusan ni Papa ang aking inampuntahan si Lolo sa silid nito. Dahil narinig niya yung walang pigil sa pagubo. Walang here. Makikipa para ba ng aso na yung hinahanap niya. Naapakalakas lang lobing sumubod dito . Dinig ko, sabi ni Papa. Bago po man siya napigilan ni Mama ay mabilis na siyang nakalabas ng bahay. Manhiya pa rin yung lalaking yan. Alam mo, delikado abay lumabas pa ng bahay. Balit na si Mama at hindi niya na pinuntahan si Lolo. Sali pa'y nakailang beses din pinawag si Papa at pinapabalik sa loob nun. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay sumisigaw na si Papa at hinahamon ng nilalang. Isang malakas na pag-atungal lang narinig ko. Kaya naman kahit na napakasama ng pakiramdam ko, nagdanap ako ng siwang at sinilip ang labas ng bahay na. Lang makasilip na ako ay ilang segundo pang sinanay ko ang mga mata sa dilim. Nang masalay na ang mga mata ko sa dilim, ay doon ko pa lamang nakipa si Papa. Walang pigil na iwinawasiwas ni Papa ang hawak-hawak niyang itak. Samantalang ang hawak niya namang buntok ng pagi ay nakaangat. Naanimoy anumang sandali ay nakahanda na niya itong ihambalos. Sa hindi ko layuan, mayus na sipat akong buwito ng isang babae. Nung matitigan ko ng maigi, ay ganyan na lamang ang pagtataka na mararamdaman ko. Nang malinaw kong nakikipam, ang katawan na yon ay si Wena. Dahil sa liwanag ng pangmagdamagang ilaw sa labas ng bahay, bahagyang nasisinaga ng kinapreprestuhan niya. Ladang nalit ang mga mata nitong nakatipig sa aking nama. Walang tiil sa pagdatumal na aakalain mong asong nakandang manakmay. Kahit na buhagag at nakakapanhilakpot ang kanyang itsura, hindi ako maaaring magkamali nun. Ilang saglit pa ay may natanaw pa akong matandang babaeng marahang naglalakad pa panapik kay Weda. Gaya ng dalaga ay kapakot-pakotin ang wanis nito. Sige,
Lumapit kayo sa akin mga animal. Makikita niyo pa rin hinahanap niyo. Sigaw ni Papa at muling iwinasiwas ang nitaknan. Akala niyo natatakot ako sa inyo? Pwes, kahit nasama rin po kayong sumubod sa akin, hindi ko kayo apasan. Hala, suhod! Pagamong wika ni Papa sa dalawang aswang. Ilang sandali pa, napasinggap na lamang ako nang makita kong mabilis pa sa eskwatrong dinambahan ng atakot-takot man nilalang ang aking ama. Nagpandumog ang mga ito sa lupa. Nagsisisigaw naman ang aking ina at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pilit na nakikipagtagisan ng lakas ang aking ama sa mga nilalang na dumadamba sa kanya. Nakita kong pinagtutuluan siyang dumugin ng dalawang yan. Walang tigil sa pagtalimot ang mga ito. Kahit na hinal si Papa, ay wala pa rin siyang igil sa pagmumura. Malutong na pinagmumura niya ang mga aswang at pilit na nakikipagtagisan. Makaraan lamang ang ilang sablit. Napanaw ko si Arthur. Tumatakbo ito papalapit sa aking ama at may hawak-hawak na bagakay. Nang medyo makalapit na ito, ay walang tigil na pinag-ahambalos niya ng bitbit na bagakay ang mga nilalang. Napansin kong tila na sugapan ng isa sa mga ito. Dahil sa umatungaw yun ng nakakapanghilakbot. Nang makabuelo naman ang aking ama, ay sunod-sunod na pinagtatagaan niya ang mga aswang. Natamaan yun, pero mabilis pa sa kidlat na nakatakas. Sakto namang lumabas ang tatlong kalalakiyang palapit bahay na nakarinig ng kaguluhan sa labas kaya't bit-bit ang kanya-kanyang itak. Sinundan nila ang dalawang nilalang na kumaripas ng takbo papasok sa talahiban. Ayos na po ba kayo? Pag-aalalang tanong ni Arthur. Nirapitan si Papa. Habang si Papa ay sigaw ng sigaw pa rin. Napaubo pa ito ng ilang beses habang kinakapakapang leg niya. Inalalaw yun na ito makapasok sa loob ng bahay. Lang makapasok na sila. Ginamot ni Mama ang iilang kalamot at sudat ni Papa noon. Habang ginagamot, sinabi ko sa kanilang tungkol sa dalagang si Wena. Saad ko, klarong-klaro kong nakikita si Wena. Bago ito magpalit ng anyo bilang aswang. May nakita rin akong matanda at sa palade ko. Kasama rin ni Wena pero hindi ko kilala kung sino nan. Napabuntong hiningo naman si Arthur at sinabi niya sa amin na kung hindi siya nagkakamali. Tiyahin niyo ni Wena. Piyahin ito ang matandang nakita ko. Sinabi rin ng binatang matadalang haka-haka sa karaping lugar ang tungkol sa magtiyahin yon na nang bibiktima ng mga dayuhan. Aswang yung magtiyahin niya. Sa pagkakaalam ko, hindi lamang sila basta aswang. May alam din sila sa ulan. Sumagi sa isipan kong bago ko napasakit, ay pinapik pala ako ng 3 beses ni Wena. Yun yung araw na una kaming nagkausap. Hindi tayo yung dahilan kaya hindi ko ba galing-galing yung sakit. Kaya tanong gawin kong pagpapagamot? Tanong ko pa. Kinabukasan, hindi talaga tumigil si Papa at si Arthur sa pag-iikot sa mga karapit lugar. Halap hindi nakakahanap ng manggagamot. Mabuti na lamang at bago pa sumapit ang hapon ay nakahanap na siya. Kadad na pinadamot niya ako sa albularyo. Habang ginagamot ako ng albularyo ay sinabi nitong napag-interesan naman ako ng aswang. Idinadaan naman ako sa pamamagitan ng pagtapik ang ginawa ng aswang para malagyan ako ng marka sa katawan at mabaunan ng baram. Umiiling-iling pa ito habang napapalatak nun. Hanito, hindi lamang ako ang gustong biktimahin ng nilalang dahil maging si Lolo Andres ay nalagyan na rin pala ng marka at binabalik-balikan ng aswang tuwing sasapit ang gabi.
Kaya hindi ring gumaling-galing si Lolo Andres dahil sa mga aswang na yon. Mabango umano sa mga aswang ang taong may sakit at ang mga bagong salta sa lugar. Yun ang pinakagustong biktimahin ng mga ito. Aniya, marahil ay naalarma ang magtiyahing yon sa binabalak nilang pambibiktima dahil sa alam ni Arthur ang tungkol sa mga karakas nila. Kaya't naglakas na ng loob ang dalawang suguring kami sa bahay. Ang akala siguro nila ay malalaman ko at ng mga magulang ko ang tungkol sa kaniyang lihim. Kaya ganun na lamang kaagresibo ang magtiyahing aswang. Hayaan nyo, at ako na ang bahala sa magtiyahing yan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila mapapalaya sa tinitirahan nila. Seryosong saad ng albularyo. Matapos akong gamutin ng albularyo ay si Lolo Andres naman ang hinarap nito para gamutin. Ilang araw din nang pabalik-balik ang albularyo sa bahay ni Lolo Andres. Dahil nilagyan niya ng mga pangontra ng aswang ang kabuuan ng bahay at binigyan niya rin ako ng pangontra. Ganun rin si Lolo. Nalaman ko rin tadasamar pala ang albularyong gumamot sa amin ni Lolo. Tulad namin, nagbakasyon lang rin pala ito sa bahay ng kaanak. Matapos ang pangyayaring yon, ay tagumpay na napalayas ng albularyo ang magtiyahing aswang. Pinagbantaan niya ang dalawa na kung hindi pa titigil sa mga ginagawang pambibiktima ng mga dayuhan at may sakit, hindi siya magdadalawang isip na kitilan ng buhay ang mga ito. Sa pagdaan ng araw, hindi ako iniwan ni Arthur. Inaalagaan niya ako at nakaalalay siya palagi hanggang sa tuluyan ng gumaling ang mga sugat ko at bumalik na ang dating lakas ko. Masasabi kong ang karanasan kong yon ang isa sa mga nagbigay sa akin ng leksyon na huwag basta-basta magtiwala sa mga taong kakakilala mo pa lang. Huwag ring magpalinlang sa panlabas na kaanyuan ng isang tao. Umpisan ko ang karanasan ko nung edad ko ay nasa 9 na taong gulang pa lamang. Simple lamang ang pamumuhay namin noon. Ang tatay ko ay isang magsasaka. Si nanay naman minsan ay nasa bahay lang. Minsan ay tumutulong sa tatay ko sa bukid. Masaya kami noong kabataan namin. Wala pang gaanong problema sa buhay ang aming pamumuhay noon. Hindi tulad ngayon. Marami ng pinagkakaabala ng kabataan. Marami ng mga gadget. Sa panahon namin noon, tansan, bola, jackstone, Chinese garter, at kung ano pa mga larong kalye ang laro namin. Nung minsan na hinapo na ako sa pag-uwi galing ng eskwelahan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Huminto ako sa isang waiting shed para kuhanin ng isang plastic ng abono. Yung plastic ng abono, yun yung malaking plastic tapos kapag wala ng laman ay nilalabhan namin yon. Tapos pinapatuyo. At kung matuyo na ang plastic ng abono ay guguntingin namin sa isang gilid para magmukhang raincoat na po ito. Pagkakuha ko nun, naglakad na ako sa gitna ng ulan. Sa aking unahan ay may mga kasabayan ako mga kabataan. Naliligo sa ulan nun. Pagtingin ko sa kawayan, may nakita akong 2 mapulang bilog na parang bola. Ilakala ko noon na San Telmo lamang yon. Binaliwala ko ito. Hanggang sa nakauwi na ako sa bahay namin. Konting background lamang sa daan papuntang eskwelahan namin. Kalsada siya na marami kang madadaanan ng mga punong kahoy. Kukonti pa lang ang mga kabayan. Di halos lahat ng tao sa aming barangay ay magkakakilala na. Kaya kung may mga dayo sa aming barangay, malalaman po namin yun agad. Araw ng Sabado, walang pasok sa eskwelahan. Sumama ako sa tatay ko sa bukid. Papas girl po ako kaya kung wala kaming pasok ay
Mas gusto kong sumama sa bukid namin kasama ang tatay ko kesa kay nanay. Umiwas din kasi ako sa trabahong bahay noon. Lalo na'y maglaban ng labahin namin na gabundok na po pag naiipon. Habang nasa bukid kami ng tatay ko, naghahanap naman ako ng kangkong. Ang tatay ko naman ay naghahanap ng damo ng mga pilapil. Hindi ko napansin na malayo na pala ako sa tatay ko noon. Nawili ako mangkuha ng mga kangkong. Habang pabalit ako sa tatay ko, may nakita akong isang matandang lalaki na nakaupo sa pilapil. Nang kapalapit na ako sa kanya ay binati ko ito ng, "Magandang umaga po, tatang." Tumango lamang ito habang nakayuko. Napansin ko ang bibig nito na parang nagsasalita noon. Inisip ko na lamang na baka may sira lamang sa ulo ang matanda. Nakarating ako sa tatay ko. Sinabi ko sa kanya na, "Tay, may matanda po doon sa bukid ni Tito Larry. Kapatid po siya na bunsong lalaki nila nanay." Ang sabi naman ng tatay ko ay baka si Manong Nestor, yung isa sa mga trabahador ni Tito Larry sa kanyang bukid noon. Sabi ko naman, hindi si Manong Larry yon. Kilala ko naman po si Manong Larry. Pinuntahan namin ni tatay ang matanda kung saan ko siya nakita. Pero nang dumating kami sa kinaroroonan ng matandang yon, wala na po ito doon. Nagpalino-lino kami ng tatay ko pero wala kaming nakitang tao sa malayo. Dapat ay matatanaw mo kung saan pupunta yan dahil bukid yun eh, di ba? Pero ang nakita lamang namin ng tatay ko, isang malaking ibon. Ibon na pulang-pula ang mga mata. Ang sabi ng tatay ko, "Inday, iba to. Parang hindi to normal na ibon." Pulang-pula ang mga mata nito. Tinanong ko pa si tatay kung ano yan. Kung hindi yan ibon, ano yan? Sumagot ang tatay ko na, "Aswang ata to, anak ah." Ang tatay ko ay maraming alam tungkol sa mga ganito. Marami po siyang karanasan sa mga aswang, lalo na nung mga kabinataan niya. Natakot ako sa sinabi ng tatay ko. Sino ba namang hindi matatakot sa aswang sa batang edad, diba? Tinanong ako ng tatay ko kung sino ang unang bumati sa amin ng matandang yon. Ang sabi ko, ako. Binati ko ito ng magandang umaga. Tumango si tatay at nagpasalamat. Tinanong ko kung bakit naman yan lang tanong niya. Sumagot si tatay na dapat talaga ay inuunahan umano ang mga aswang sa pagbate. Hindi niya umano ako masusundan nun sa bahay. Napaisip naman ako nun kung bakit naman susunod na matanda sa bahay. Pag-uwi namin, nabutan namin si Lolo Rod, tatay ng nanay ko. Isa pong albularyo o manggagamot si Lolo Rod. Kaya nakwento ni tatay kay Lolo ang naranasan namin sa bukid ron. Ang sabi ng lolo ko ay isang ng aswang ang nakita namin sa bukid. May binigay na isang bala ng baril si Lolo Rod sa akin. Proteksyon ko umano yon sa mga aswang. May kasama pang luya, makabuhay at bawang ang bala na binalot sa pulang tela. Lunes, pumasok ako sa eskwelahan. Habang papasok ako ng gate ng eskwelahan ay nakita ko ang isang matanda naman. Pamilyar ang suot niyang damit sa akin. Yun yung matanda na nakita ko sa bukid noong nakaraan. Binati ko siya. Kumaway sa kanya. Bigla akong sinaway ng pinsan ko at sabi niya sa akin, "Bakit mo binabati ang matanda na yan?" Usap-usapan umano sa amin na isa itong aswang.
Ang pinsan ko na si Kuya Jay ay nakatira sa isang purok. Medyo malayo po sila sa amin noon. Pinsan ko ito sa mother's side. Pagkasabi ng Kuya Jay sa akin tungkol sa matanda, nagbago ang mukha ng matandang yon. Para bang narinig niya kami. Bigla itong nagalit at nagbitaw ng mga kataga sa pinsan ko na, "Mamayang gabi, dadalaw ako sa inyo." Pagkasabi ng matanda sa pinsan ko na dadalaw ito mamayang gabi, bigla kaming kinilabutan nun. Dali-dali kaming pumasok sa loob ng eskwelahan ng pinsan ko. Bago ako iwan ni Kuya Jay sa room ko, sinabihan niya ako na mamayang uwian ay sasabay umano kami sa mga kaklase niya. Tumango naman ako nun. Sabi ko aantayin ko siya. Uwian. Inantay ko si Kuya Jay sa labas ng room nila. Grade 6 na kasi siya nun. Grade 4 pa lamang ako. Sabay-sabay kaming umuwi kasama ng mga kaklase ni Kuya Jay nun. Habang nasa daan kami ay may iba pang mga bata na kaklase ng pinsan ko ang naghaharutan. Mainay kami habang naglalakad. Nang may nakita kaming matandang lalaki. Ang isa sa mga kaklase ng pinsan ko, sinigawan niya ito ng, "Ang baho mo, baliw na matanda." Totoo naman kasi ito. Napakabaho po talaga ng matandang yan. Parang amoy imbornal ang amoy nito. Malansa na hindi mo maintindihan kung anong klase o saan pinanggalingan ang amoy na yon. Sinaway naman ng pinsan ko at ng iba si Nonoy. Biglang tumingin ng matanda sa amin. Yung tingin na hindi ka mapakali. Yung mga mata niya ay pulang-pula. Ang bibig nito ay parang umabot na sa tenga niya. Lubsi pagtakbuhan ang iba naming kasama mga bata nun. Mga 10 kasi kaming naglalakad pa uwi kaya nung nagtakbuhan ng iba, hinila ako ng pinsan ko para tumakbo na rin kami. Sa sobrang bilis naling tumakbo, pagdating ko ng bahay ay nagulat si tatay at nanay kung bakit hapong-hapo ako. Hindi muna ako sumagot sa mga magulang ko. Dumiretso muna ako sa kusina namin para uminom ng tubig niya. Pagkatapos si Minomay doon ko sinabi na yung matanda na sa bukid ay nakita ko sa may eskwelahan. At nakasalubong namin ito habang kami ay pauwi na. Sinabi ko rin sa kanila na sinabi nito na mamayang gabi na ay dadalawin niya si Kuya Jay. Pagkasabi ko sa mga magulang ko tungkol sa naranasan namin noon, biglang nagsabi si Papa rin na pupunta muna siya sa bahay ng pinsan ko. Di pa na muna umano kami. Babalik ko man agad siya. Pagkalis ni Patay, sinabi ng nanay ko na magbihis na ako ng damit na. Pagkatapos magbihis, ilitusan niya na ako magsayang. Mga nasa 5 ng hapon na yun. Si Danay ay nagwaway sa bakuran. Pagkatapos magwalis ni Danay ay nagsigapo ito sa likod ng bahay namin. Sa likod ng bahay namin ay may isang puno na mangga. Ako naman habang nagsasayang ay gumagawa ng assignment ko sa school nun. Mga bandawa na sa isa'y dumating si Patay. May mga bala itong mga lumang gulong, tsinelas at makabuhay. Galing ito kila Pipolari, tatay ni Kuya Jay. Sinabit ni tatay ang makabuhay sa pintuan at sa bintana namin nun. Pagkatapos ay hinagis niya sa siga ang mga bulong ng sasakyan. Pagkatapos ay nabilabay si tatay ng mga bahada sa lumang kawa namin nun. Naibutas na yung kawala ito kaya hindi po ginagamit. Tinasok ni tatay ang kawa sa may bag. Hinagyan ito ng dahon ng bayabas. Tinanong ko si Tatay Joe kung para saan yung mga bada.
Ang sagot niya ay parang manong hindi makalapit ang aswang sa aming bahay noon. Binaliktad rin ni Kapay Joe ang walis tingting. Parang manong hindi rin makapasok o makalapit yung aswang lepa. Nagapulan kami. Pasado na syepi ng gabi. Nang walang ano-ano. May naririnig kaming parang may lumilipad sa labas ng bahay namin. Sinilipit lang tatay ko at nakita niya isang malaking ibon. Ubod ng laki ito para sa ordinaryong ibon, Sir Seth. Kulay ipya. May mapupuyang mga mata. Kumuha ng itak si tatay. Lumabas ito at pinagmumura ang kung anuman ang lasa ibas na. Sabi ni tatay, buhaba at bituong mapapaw ka palaga. Walang hiya ka. Hindi mo kilala kung sino ang inaaswang mo. Habang sumisigaw si tatay sa labas, si Manay Neni naman ay hinagisan ng asinangkawa na may bada nun. Hinadyusan na rin ikaw ni nanay ng lumang tsinelas. Pagkagawa ni nanay ng ganong bagay, didulaan na lamang yumayo at nawala ang nilalaw sa bakuran namin. Inabukasan, labanta si tatay sa bayo ng pinseng ko. Kina Kuya Jay. Kinamusta ni tatay kung ano ang nangyari kadabi sa kanila. Ay naman tayo gitulari. Merong isang malaking baboy umano sa labas ng bakuran nila nung gabing yon. Sinabi naman ni tatay yung tungkol sa malaking ibon na bumisita sa amin. Ibig sabihin naman hindi lamang isa ang aswang leon. Baka mag-asawa, magkapatid, o magkakamag-anak ang mga ito. Dumi rin ang pagdesisyonan na gabi-gabi ay magsisindi ng mga lumang tsinelas at mga gomalan. Kailangan umano nilang maghanda tuwing gabi. Ang kailangan din ang bumili ng mga lumang tsinelas at goma. Dagwin nila. Tuming mga bata umano ay magpapapitsundo sa mga nanay namin. Magdala ng asip at makabuhay para kung sakali man ay meron kami mga panlaban sa aswang. Mga ilang gabi nang tahimik ang aning bahay pagkatapos lang. Siguro mga 2 linggo itong tahimik. At sa inaakala ng mga magulang namin na okay na lahat na, ay tunigil sila sa pagsiga at pagsimbi ng mga goma at tsinelas. Hanggang sa isang haping gabi, nadisin ako para umihinan. Bumangon ako at pumunta sa gilid ng higaan. Nandun yung arenola ni nanay sa gilid. Habang umiihi ako, meron akong nakita sa gilid ng bintana. Yung nakita ko sa gilid ng bintana, hugis tao. Pero ang bibig nito, napakahaba. Ginising ko si nanay at padadaman itong bumangon. Pagkabangon niya, gawin din si tatay ngon. Sabay silang napatanong kung ano yun. Tinuro ko sa kanila ang anino sa may bintana. Nang makita ito ni tatay ay tumayo ito at kumuha ng ita. Kumuha din ito ng asin. Pagkadakot na patadakot ni tatay ng asinan, pinagmumuran na ito. Kami naman ni nanay ay nagyayakapan sa isang sulok. Yung kuya ko ay nadanap ng posporo para magsindi ng goma sa kusina. Hilabol ni tatay ang nilalang pero mabilis itong tumakbo. Hindi na ito naabutan nun. Pero ayon kay tatay, nakamaan at hagisan niya ito ng asing sa may likuran at moa. Kaya malalaman o manalamin kung sino ang nilalang layon. Magan, pumunta kami ni tatay kasama si kuya at nalay sa bahay ng Tito Larry ko. Pagkarating namin kina Tito Larry, hinanap ni tatay si Kuya Jay. Sabi ni Kapay kay Kuya Jay,
Noy, kilala mo ang matanda na sinasabi mo, Raswala. Sumadop naman si Pierre J ng, Opo, tika. Pinanong naman ulit ito ni tatay kung alam ba ng pinsan ko kung saan nakapira yon. Silama namin si Pierre J. at Pipulari para puntahan ang bahay ng matanda. Si Danale ang nagpaiwan sa bahay ni Pipulari. Pagdating namin sa bahay ng matanda, nag-Richard muna kami. Nagdadmo kami sa isang halaking puno ng mangga. Ang daan papunta sa bahay ng matanda nito. Mula sa bahay nila Pipulari ay may madadaanan kapampalayan, gulayan, manggahan. Pagkaraping mo sa manggahan ay maglalakay ka papapasok sa dulo ng manggahan dayon. At doon nakatira ang matanda nito. Habang nadaan pa'y kami nagamabas sa matanda. Nagmatsyad din kami sa kapaligiran. Walang traffic bahay itong matanda na ito. Maya-maya, bumukas ang pintuan ng kubo ng matanda. May lumabas. Tipan-tipan namin na yung matanda nito pero nakabalot ng itim na tela ang mukha niya. At parang hirap itong mag-iakad. Para bang may iniin ba itong masakit sa kanya nilikuran at sa mukha. Binamasdan lamang namin itong matanda na ito. Walang ano-ano. Pinanggar niya ang kaling takip sa mukha nun. At naipan namin ito. Merong paso sa mukha niya. Nang matanggal niya yung kasuotan niya ay nakasando na lamang ito. Nakita din namin yung sunog sa may gikuran. Hirap itong kumilos. Doon na tumayo si Tatay at Pipulari. Kami naman ay pinaiwan nila kung saan kami nakatago. Lumapit sila sa matanda nito. Hindi na nakapagpigil si tatay nun. Bigla niya itong minura. Napeste kang aswang ka. Ikaw yung kadabi sa bahay namin. Hayop ka. Ledtam kong tadain ito ni tatay. Nang biglang may lumabas na bata sa loob ng kubo. Maawa yung bata nito na huwag patayin yung lolo niya. Maawa umalo siya. Ang batan ito ay apo ni Kakang Juni. Yung matanda Laswala. Binaba ng tatay ko ang itak niya. Hiyakap ng bata ang matanda. Pinanong ng Pipulari ang matanda kung bakit nal-aaswan na siya sa bahay namin nga. Simagot ang matanda nun. Na dahil umano sa ginagawa ng tatay nila Pito at tatay sa kanya. May ibig sabihin, si Lolo. Hindi umano siya masamang tao, Sir Seth, o masamang aswala. Pero itong si Lolo Rod ay pinatay umano yung asawa niya. Inaalala niyo, si Lolo Rod ay isang albularyo. Ang tatay ng nanay ko yan. Sumagot ang tatay ko kung ano naman ang kinalaman namin sa ginawa ng tatay Rod sa asawa niya. Sabi naman ng matanda, buhay umano ang kinuha sa kanya. Buhay rin umano ang kapalit. Pagkasabi ng matanda sa tatay ko ng dahilan niya, bigla-biglang nabago ang mukha ni Ka. Ilablot niya sa damit si tatay na agad namang kinaatras ng tatay ko. Al-apo naman ng matanda nito na si Maika. Iyak na miyak habang sinasabihan ng Lolo Juni nga lang. No, tama na po. Habang nagwawala at sunisigaw si Lolo Juni nun, may kinuha si Maika sa loob ng kubo nila sa may bandang likuran. Nakagara po nito. Binuksan niya ito kaagad at hinadis sa kanang lolo. Napaliktad si Lolo Juni sa hinadis ni Maika. Na hindi kalaunan na napag-alaman namin na yung birata niya ay asin. Dito ay nabitawan ni Lolo Juni si tatay. Sakal-sakal po kasi niya ito.
Si Pipolari naman ay natulala lamang sa isang sulok nun. Tumakbo kami sa kubo ng matanda. Doon kami lumapit sa tabi ni Micah na apo ni Lolo. Iyak pa rin ito ng iyak habang humihingi ng patawad sa kaning lolo nun. Mahiga sa lupa si Lolo Juni habang namililipit ito sa sakit. Sinabihan ni Micah si Lolo Juni na tinigil niya. Huwag na siyang magiganpe. Sinabi niya na si Lola naman po niya ang may kasalanan kung bakit siya napada sa likod ni Lolo Rondoy. Nabigla si Lolo Junior sa sinabi ni Micah. Kinalong ni Lolo Junior si Micah kung paano na ito nagamay. Haing te Micah, galing siya umano sa bahay ng kalaro niya noong isang hapon nun. Dumapin siya sa kubo nila na wala ang kanyang lola. Kaya hinanap niya sa kalapit na barangay. Bandang 8:00 na ng gabi ay hindi ito nakita ni Micah. Kaya umuwi si Micah. Nasa bandang manggahan na ito habang pauwi. May maririnig itong baboy sa isang bahay. Nagulat si Micah kung bakit may baboy na sa labas ng isang bahay doon. Ang bahay na sila sabi ni Micah ay bahay ng aking Lolo Rod. Sa bahay ni Lolo Rod ay kasama niya ang buntis na kapatid ni nanay na si Ita Maluha. Kinigil ito. Nagtago si Micah sa isang puno ng niyog. Pilagmasdan niya ipanan. Nabulat si Micah sa mga ginagawa ng robbery. Lumapit umano ikaw sa dingding ng bahay at parang may inaamoy itong, alam mo yun, parang takam na takam sa inaamoy na masarap na pagkain. Habang ginagawa ng baboy yon ay nagkagulo naman sa loob ng bahay. Dahil sumasakit ang tiyan ng Tita Maluha. Bigla umanong hinampas ng Lolo Rod ang bingding ng bahay. Tunay na karamdam ng pamimiripit sa sakit ang baboy later. Walang ano-ano. Bigla itong nagbago ng anyo. At maging isang matandang babae. Na agad namang nakilala ni Micah. Malona niya. Lumabas ng bahay si Lolo Rod at pinaga sa likod ang lola ni Micah. Yung pinalo pala sa bingbing ni Lolo Rod ay buntot ng padinon. Kaya ito nasaktan. Tumakbo si Micah sa kanyang lola at nagulat naman ang lola ni Micah kung bakit siya naroroon sa bahay nila Lolo Rod. Si Lolo Rod naman ay nag-oorasyon para hindi na makapayo o makabangon ang makandaw yon. Adabi itong nanhina doon. Si Micah ipinapasok sa loob ng bahay ni Lolo Rod. Kinausap ito ni Lolo. Tinanong kung saan sila nakatira. Sumagot naman si Micah na sa manggahan. Pero iyak ito ng iyak. Napasama si Lolo Rod kay Micah para dalhin ang bangkay ng lola ni ko sa may manggahan. Pagkapit ni Lolo Rod sa bangkay ay sinabahan niya si Micah sa kubo nun. Nag-iisa naman ito ng mga panahon nito. Tinanong ni Lolo kung meron pa itong amagana. At sinagot naman niya na may lord ng Russia. Si Lolo Juni. Pero nasa kabilang bayan nito. At sa linggo pa ito uuwi. Yun ang kwento ni Micah kay Lolo Juni nun. Abad naman humingi ng kawad si Lolo Juni kay Tatala Pipolari. Balaman niya na ang kapotohalan. Si Lolo Juni po ay hindi kumakain ng karne ng tao. Puro hayop at gulay lamang ang kanyang kinakain nun. Ayaw niya rin ipasa kay Micah ang pagkaaswang nito. Hinabili ni Lolo Juni si Micah sa amin at ipinagkatiwala kay tatay si Micah. Sinabihan ni Lolo Juni si tatay na kung mamamatay siya, ay ilibing ito ng nakarapa. Ginawa naman ni tatay at Pipolari sa bangkay ni Lolo Juni yun. Sa ngayon, nasa aming pa rin si Micah. Pero nasa ibang bansa po ito. Sa bansang Canada. Bilang isang caregiver. Dalaga pa rin si Micah sa edad na 37 taong gulang.
Sa ngayon, yan ang pumunang may babahagi ko na karanasan namin sa aswala. Kapag nagkataon sa susunod, Sir Seth, ay karanasan naman ni Pakay noong binata po ito. Tandaan, mag-iingat po tayo palagi sa mga taong ating binabate. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lorenzo. Nakatira dito sa lalawigan ng Leyte. Dekada 90. Na mga panahong ito ay kasalukuyang nagtatrabaho sa lugar ng Mindanao bilang isang construction worker. Kasama ang matalik kong kaibigan si Uging. Sumama kami sa kapitbahay naming si Mang Max noon na nagtatrabaho sa Mindanao. May kaanak kasi siya sa parte ng Mindanao kaya't napadpad kami doon. Nung naroroon na nga kami sa lugar ng pagtatrabahuhan, hindi nagtagal ay may nakilala kong magandang dalagang salvadora sa may karinderyang malapit lamang sa pwestong pinapasukan kong trabaho. Unang tingin ko pa lamang sa dalaga, nahulog na kaagad ang loob ko. Kakaiba kasi ang dating niya sa akin, Sir Seth. Sa tuwing nasisilayan ko ang napakagandang mukha ng dalaga ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Yun bang sa sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib mo ay parang may mga dagang naghahabulan. At kapag nasa harapan ko ang dalaga, natatameme na lamang ako at parang biglang umurong ang dila ko. Kaya naman inaasar ko palagi ni Uging na torpe. Naasa harapan ko na umano ang palay. Ayaw ko pang tukain. Kumbaga, ang dalaga nang lumalapit sa akin at paparamdam. Dapat ay sunggaban ko na umano. Dahil baka mamaya itukain pa ng iba. Yun na nga, Sir Seth. Para makita ko palagi ang dalaga. At para makapagpapansin na rin ay tuwing kinatanghalian, palagi kaming naroroon sa karinderya ng kaibigan ko. Doon kami nanananghalian upang sa ganon ay lagi kong nasisilayan ng dalaga. Hindi nga naglaon ay nilakasan ko na ang aking loob na sabihin sa dalaga ang tunay na nararamdaman ko. Sa totoo lang, siyang kauna-unahang dalagang minahal ko. Simula nga nang magtapat ako sa kanya at sinabing aakit ako ng ligaw sa bahay nila, ay pumayag naman siya noon. Kaya't kapag wala akong pasok sa trabaho ay pumupunta ako sa bahay ng dalagang si Feliza para umakyat ng ligaw. Pero ang ikinapagtataka ko ay hanggang sa balkonahe lamang ako ng bahay nila pinapanik ng dalaga. Ni minsan ay hindi pa ako nakakapasok sa loob ng bahay nito. Ang rason palagi ng dalaga kapag tinatanong ko ay mahigpit umano na kabilin-bilinan ng kanyang inang bawal magpasok ng ibang tao sa bahay nila. Kung sakali mang may mga bisita silang hindi inaasahan, ay hanggang sa balkonahe lamang ng bahay ang mga yon. Pero kahit ganun pa man, binaliwala ko na lamang yon at hindi pinapansin. Pumunta man kasi ako doon para manligaw sa dalaga ay hindi para mag-usisa sa bahay nila. Pero itong kaibigan kong si Uging ay medyo may pagkamabusising tao nun. Sa kadahilan ng kapag sumama siya sa akin na pumunta sa bahay ng dalaga, ay hindi niya naiiwasang mangulit kay Feliza. Kinukulit niya ang dalagang papasok umano siya sa loob ng bahay dahil gustong-gusto niya makita ang loob nun. Sinasaway ko naman siya at sinasabihang wag kulitin si Feliza dahil nakakahiya dito. Magpasalamat na lamang kami dahil hinaharap at inaasikaso kami ng dalaga sa tuwing pumupunta kami sa bahay nito. Nga pala, sa liblib na baryo na ninirahan ng pamilya ng dalagang si Feliza. May kalayuan ito sa pinagtatrabahuhan ko. Pero kahit may kalayuan man sa baraks ang tahanan ng dalaga, kung saan kami nananatili ng kaibigan ko ay matyaga akong pumupunta sa bahay nito tuwing araw ng Sabado at Linggo. Yun lang kasi ang araw na wala akong pasok nun.
Ano ba naman yan, man, Max? Wag mo sabihing kami pang magpuputol ng mga punong yan. Napapakamot sa batok na tanong ng kaibigan kong si Oging. Sa forma namin ng minsang iminuestro sa amin ni Mang Max kung saan kami mag-uumbisang magtrabaho ng umagang yon. Sa ngayon, oo. Kayo na muna ni Lorenzo magpuputol niyan. Dahil kasalukuyan pang naghahanap ng mga tauhan si Bossing. Baka siguro bukas o sa makalawa, nandito na mga makakasama niyong trabahante. Tugon ni Mang Max sa amin. Sabay naman kaming napapakamot sa ulo ni Uging. Dahil hindi namin inaasahan ng araw na yun na magpuputol ng mga naglalaki ang kahoy na nakaharang sa pagtatrabawan namin. Agaran na nga naming inumpisang linisin ng bahaging pagtatrabahuhan. Habang naglilinis ay panay ang pagkikwentuhan naming dalawa ni Uging para hindi na namin namamalayan ang oras nun. Alam mo ba, duda talaga ako dyan sa nililigawan mo eh. Wala akong tiwala. Sad ba sa akin ng kaibigan ko? Ano na naman yung duda-dudang sinasabi mo ba eh? Ikaw talaga kahit kailan napakalikot ng isipan mo. Iiling-iling kong wika sa kanya nun. Hindi ba eh? Seryoso talaga ako. Malakas ang kutob kung kaya tayo hindi pinapapasok sa loob ng bahay ng dalagang nililigawan mo. Dahil sa may sikretong malupit ang pamilya nito. Ayaw nilang malaman natin yan. Bulalas na saad niya at animoy siguradong sigurado talaga siya sa mga binibitawang salita. Natawan na lamang ako sa sinabi ng kaibigan ko. Hindi ko lubos sa kalain nang dahil lamang sa hindi kami pinapapasok sa loob ng bahay ni Felisa. Pinag-iisipan niya na ng kakaibang pamilya nito. Ay nako, sige na, magtrabaho na lang tayo at huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa pamilya ni Felisa. Uwi ka ako nun. Abala ka. Basta ako sinasabi ko lang ang kutob ko. Matagal mo na akong kilala. Hindi ako nagkakamali sa kutob ko. Giit pa ng kaibigan ko nun. Tinanguan ko na lamang ang kaibigan ko at sinabihang bilisan na namin ang ginagawa. Kinahapunan, matapos naming magtrabaho ay inaya kami ni Mang Max na mamalengke muna sa bayan. Nang sa ganon ay may natatabi kaming pagkain sa loob ng isang linggo. Kung hindi nyo kasi na itatanong, malayo ang palengke sa baryong kinaroroonan namin. At kung sasadyain namang pumunta sa palengke para mamili ng pagkain, milalakad namin ito na mahigit kalahating oras bago makarating doon. Kaya naman palagi kaming pinaalalahanan ni Mang Max na mamili palagi ng pang-isang linggong pagkain tuwing sumasahod. Para hindi na kami mahirapan pang magpabalik-balik. Tuwing tanghali lang kasi nagbubukas ang maliit na karinderyang kinakainan namin kaya't kinailangan naming mamili ng pagkain para sa pang-agahan na tapunan. Lumipas sa mga araw, nagkaroon kami ng katrabahong tawagin na lamang natin sa pangalang Mang Lucas at Mang Tonyo. Ang dalawang ito, mga kagiliw, ay kaidaran lamang ng foreman namin na si Mang Max. Mabait ang dalawang lalaking bagong kasamahan namin. Magaling makisama, masisipag. Ginagampanan talaga nila ang mga trabaho nila. Kaya naman walang masabi ang foreman namin sa kasipagan at kabaitang ipinamalas ng dalawa nun. Pero habang lumilipas sa mga araw ng pagtatrabaho, ay may napapansin ako. Kakaiba. Partikular na kay Mang Tonyo. Napansin kong halos hindi na ito nagpapahina sa trabaho. Kahit nakatirikan ng araw ay panay pa rin ang pagtatrabaho nito. Na para bang walang kaparguran sa sarili. Sinabi ko naman noon kay Mang Tonyo na magpahinga muna. Lalo na kapag katirikan ng araw. Tinatanong ko pa ito kung hindi ba napapagod. Ayos lang iyo. Huwag mong alalahanin. Mamaya na lamang kung magpapahinga dahil tatapusin ko muna ito.
Nakangiting tugon ng matanda nun. Sigurado po ba kayo? Alam nyo kasi napakataas pa ng araw oh. Pag-aalalang sabi ko sa kanya. Tumango ang matanda at iminuestro nito ang kamay bilang pagtugon sa sinasabi ko. Sige po, kayo po yung bahala pero Kapag nakaramdam ka ng pagod, magpahinga na po kayo ha. Hindi naman magagalit yung amo natin kasi palagi namang nakabantay sa atin yon. Isa pa, mabait si amo, kaya huwag kang mag-alala. Nginitian at tinanguan lamang ako ni Mang Tonyo bago ito nagpatuloy na sa pag-aakot. Nung sumapit ang kinahapunan, habang nagpapahinga ako ay lumapit sa akin si Mang Tonyo. Balita ko may nililigawan kang dalaga. Malapit sa baryong tinitirhan namin. Panimulang tanong ng matanda. Nilingon ko siya at tinanguan nun. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang balitang yon. O kung paano niya nalamang may nililigawan akong taga roon sa lugar. Tumikhi muna ito bago nagsalitang nabalitaan niya lamang umano sa mga kasamahan namin. Alam ko naman raw mga kasamahan namin daigang bunganga ng babae kung mag-usap-usap. Walang pwedeng itagong sekreto ang mga ito. Kaya't nalaman niyang tungkol sa dalagang nililigawan kong naninirahan sa liblib na baryo. Payong matanda at kasama namang iho ah. Ubusan ng ikakagalit o mamasamay ng sasabihin ko. Saan ito at seryosong tiningnan ako noon. Ayon sa kanya ay mas mabuting kilalanin ko umano ng maigi ang dalagang nililigawan ko. Pati ang pamilya at kamag-anak ang nakapaligid sa kanya. Bago umano ako magpasya, kung ano ang susunod na gagawin kong hakban nun. Makahulog ang wika yan ni Mang Tonyo sa akin. Anong ibig mong sabihin, Mang Tonyo? Tanong ko sa kanya. Sundin ko na lamang umano ang payo niya. Para sa akin din umano yon. Dayuhan lamang umano ako sa lugar nila. So nakikita ko ay mabait kang bata, iho. Kaya ayoko mapahamak ka. Sana lang huwag mong baliwalain yung mga sinasabi ko sa'yo. Saad nito. Dagdag pa niya. Iwasan ko umano na kumain sa karinderyang kinakainan namin palagi ng kaibigan ko. Pagkatapos ay tinapik-tapik niya ako sa balikat at tumayunat, bumalik na sa pinagpepwestuhan niya kanina. Naiwan naman akong nagtataka at naguguluhan sa sinasabi ng matanda. Dahil hindi ko alam kung bakit pinayuhan niya akong kilalanin ko muna ang mga taong nakapaligid sa nililigawan ko nun. Bakit kaya sinabi ito ng matanda? At bakit ko naman kailangang kilalanin kagad ang mga kamag-anak ni Felisa, di ba? Makalipas ang ilang minutong pag-iisip ay ipinilig ko na lamang ang aking ulo. Dahil sa kahit anong pag-iisip na gawin ko ay wala naman akong makuhang sagot nun. Inagabihan, dumalaw ako sa bahay ng dalaga kasama ang kaibigan kong si Uging. Wala naman kaming pasok sa kinabukasan. Kung kaya't ayos lamang kay Mang Max na umalis kami ni Uging nun. Basta't umuwi lamang raw kami bago mag-alas 9. Nung nasa baryo na kami ng dalaga, habang naglalakad papalapit sa bahay nito, may nasipat akong malaking ibon na dumapo sa taas ng bubungan ng bahay ng dalagang nililigawan ko. Mataas ang buwan ng gabing yon kung kaya't malinaw na nakikita ko ang buong paligid. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong kinabahan at nakaramdam ng takot. Alam mo kasi, Sir Seth, ako ang taong hindi basta-bastang natatakot. Pinalaki akong matapang ng aking ama. Pero ng mga oras na yun ay para bang nabahag bigla ang buntot ko. Saglit akong huminto sa paglalakad at tinapik ang kaibigan ko noon. Tumigil naman sa paglalakad si Uging at nilingon ako. Hoy bay, anong problema mo?
Bakit bigla kang huminto dyan sa paglalakad? Para kang nakakita ng multo ah. Bulalas na tanong ni Uging noon. Uging, nakikita mo ba yon? Mahinang tanong ko sa kanya. Sabay turo sa malaking ibong walang balahibo ang leeg na may namumulang mga matang nakadapo sa taas ng bubungan. Nang tingnan naman ni Uging ang itinuro ko ay napansin kong nagulat rin ito at mabilis na akong hinatak papunta sa gilid ng daanan nun. Kagad na nagkubli kami sa puno ng niyog. At habang pinagmamasdan ng nakakapangilabot na nilalang na nasa taas ng bubungan. Nasa sa inyo na ako maniniwala kayo o hindi. Pero nang mga sandaling yon, nanlaki ang mga mata ko nang makitang bumulusok pababa ang malaking ibong kasing laki ng tandang na manok. Kasabay ng malakas na pagpagaspas ay mangmahihinang paghuni ng wakwak. Pagkalapag sa lupa, ay mas lalo pa akong nanghilakbot nang sa isang kisap mata ay biglang nawala ang malaking ibon na yon. Sa halip, isang matandang walang saplot at nanlilimahid ng langis ang nakita ko sa pinagbagsakan ng nilalang. Labis-labis ang pagtataka ko at sinipat-sipat pa ang paligid sa pag-aakalang baka sa ibang parte pumagsak ang ibon. Napaka-imposible naman gawa ng bigla na lamang talagang nawala yun eh. Ilang segundo pa ang nakalipas ay lumabas ng bahay ang mga magulang ng dalaga. Nagmamadaling nilapitan ng mga ito ang matanda. Agad na itinakip ang bitbit na kumot sa katawan ng matandang walang saplot. Pagkatapos ay inalalayan papasok sa loob ng bahay. Narinig pa namin nagsalita ang ina ni Felisa. Nagtanong sa matanda kung bakit sa harapan ng bahay ito bumabanon. Dapat ay sa likuran ito dumaan para walang makakitang kapitbahay. Napatakip naman ako sa bibig. At halos hindi makapaniwala sa nasaksihan. Saglit na nagkatinginan pa kami ng kaibigan ko. Napamura naman ang kaibigan ko sabay sabing umalis na kami. Umuwi na kami bago pa man nila mapansing naroroon lamang kami sa malapit habang nagkukuble. Sinasabi ko na nga ba eh, may malupit na sekreto talaga yung dalagang nililigawan mo. Kahit kailan hindi talaga ako nagkamali sa kutob ko. Bulalas na wika ni Uging. Hindi na kami nabisayang pa ng oras. Nang makahanap kami ng tiyempo ay mabilis na kaming umalis sa pinagkublihan. Lakad takbo ang ginagawa namin makalabas lamang kaagad sa baryo na yon. Matiwasay naman kami nakabalik sa barracks. Nagulat pa nga si Mang Max na makita kami at tinanong kung bakit napakabilis sumano namin noon. Magsasalita pa sana ang kaibigan ko pero mabilis ko itong pinigilan at ako nang sumagot. Sinabi ko na lamang kay Mang Max na bigla na lamang sumama ang tiyan ko kaya inaya ko si Uging na bumalik na lamang kami. Nakakahiya naman kasi kung haharap ako sa dalaga at hindi magandang pakiramdam ko noon. Sa madaling salita ay nagsinungaling ako sa foreman namin na kasalukuyang naninigarilyo sa labas ng baraks habang nagpapaantok. May tanong naman ng matanda kung ano ang nakain ko at biglang sumama ang pakiramdam ko. Ang sinagot ko na lamang ay hindi ko alam at nagpaalam na akong magpahinga noon. Na makita kong tumango ang matanda ay dali-dali na kaming pumasok ni Uging. Nang makahiga na kami sa kanya-kanyang higaan, tinanong ako ni Uging kung bakit pinigilan ko man siyang magsalita kanina. Hindi niya umano tuloy na sabi kay Mang Max ang tungkol sa aswang na nakita namin noon. Kung hindi mo ako napigilan, edi sana'y nasabi ko na kay Mang Max yun. Na aswang yung lola ng dalagang nililigawan mo. Wala ka talaga sa hulog, Reklamo niya.
Sinabi ko naman na hindi kami siguradong aswang ba talaga ang lola. Malay namin, nagkataon lamang na naroroon ng matanda malapit sa pinagbagsakan ng ibon na yon. Sos, magpapalusot ka pa talaga. Kitang-kita naman talagang aswang yung matandang yan eh. Kung hindi, ano yung ginagawa niya doon at bakit wala siyang saplot at nalilimaid sa langis, diba? Tanong niya. Dagdag pa niya, bakit noong pagkabagsak ng ibon, biglahan na lamang yung nawala na parang bula. Tapos ang nakita namin marahang tumayo ay ang matandang namumuhagag ang buhok. Ipaliwanag ko man na yon. Hindi ako makapagsalita matapos sabihin niya ni Uging. Dahil sa totoo lang ay kitang-kita ko na naman ang nangyari nun. Ano? Hindi ka makapagsalita dyan, no? Dahil totoo yung sinasabi ko. Alam mo ba ngayong alam na natin ang totoo. Iwasan mo na lamang yung dalagang yun kaysa naman mapahamak ka pa. Anya. Napigil lamang ang pag-uusap namin nang pumasok na si Mang Max at humiga na sa higaan nito. Matapos nga ang pangyayaring yan, Sir Seth, ay sinubukan kong iwasan si Felisa. Sakto namang may bagong tayong maliit na karinderya sa pinagtatrabahuhan namin noon. Doon na kami kumakain ng pananghalian ni Uging. Kahit na gustong-gusto kong makita ang dalaga, ay pinipilit kong huwag sumdin ang bugso ng damdamin ko. Sa isip-isip ko, nililigawan ko pa lang naman ang dalaga eh. Wala pang namamagitan sa aming dalawa kaya hindi naman siguro ako mahihirapang kalimutan siya. Araw ng linggo, inaya kami ni Mang Lucas na pumunta sa bahay nito. Wala naman na raw kaming ginagawang trabaho. Ano ba naman yung magliwaliw umano kami paminsan-minsan. Lumabas kami ng barracks para makamamasyal man lamang sa mga karating lugar. Tara na, samahan ko kayong maglibot-libot sa baryo namin para naman may makilala kayong ibang tao maliban sa amin ni Paring Tonyo. Masayang aya ni Mang Lucas nun. Hindi ko alam kay Mang Max. Mang Lucas, kung papayag siyang lumabas kami ng barracks, mas mabuti sigurong ikaw na yung magpaalam para sa amin. Uwi ka ni Uging sa matanda sabay kindat nun. Lapapailing namang natatawa ang matanda at nilapitan na nga si Mang Max. Ipinagpaalam niya kami dito na siyang agaran namang ikinasang-ayon ng foreman namin. Wala naman umanong problema dito basta't mag-iinat lamang kami palagi nun. Niyaya pa ni Mang Tonyo si Mang Max na sumama na rin nito. Tumanggi naman ito. Gusto niya lamang umanong magpahinga. Gawa ng medyo masama umanong pakiramdam niya. Nako, sayang naman. Bala ko pa naman sarang ayain kayo mag-inom. Gusto ko sanang ipatikim sa inyo yung tubang dala ng asawa ko galing Leyte. Uwi ka pa nito. Lang marinig ni Mang Max ang katagang inuman ay tila ba sinapian nito. Dahil sa nagmamadali itong tumayo at kumuha ng damit pang itaas, sabay isinuot habang naglalakad palapit sa amin. Dapat sinabi niyo kaagad kanina pa na magiinuman pala. Alam niyo namang alak lang ang nakakapagpagring sa sakit ko eh. Kayo talaga. Napapalatak na wika ni Mang Max at napapangiting umiiling-iling yon. Inayari namin ang iba pang mga kasamaan tulad ko ay nanggaling din sa malalaying lugar. Gabi na nga kaming naglakad papunta sa baryo kung saan naninirahan sila Mang Tonyo. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay may nadaanan kaming karinderya at tamang-tama namang nagugutom na ako dahil wala pa akong pananghalian nun. Kaya inaya ko mga kasamaan kong kumain na muna kami bago dumiretso sa bahay ni Mang Lucas. Sakto namang nagugutom na rin ang iba ko mga kasamahan kong kaya't nagmadali na kaming maglakad papalapit sa karinderya. Inanong namin si Mang Tonyo kung kakain ba siya o hindi nun. Hindi na umano, gawa ng busog pa naman siya nun. Kami na lamang umano ang kumain.
Maghihintay na lamang umano siya sa labas. Mariing tumanggi si Mang Tonyo. Busog pa umano siya. Si Mang Lucas naman ng mga sandaling yon ay nahuli sa paglalakad dahil may dinaanan pa ito. Dahil nga sa tumatanggi si Mang Tonyo ay wala na kaming nagawa. Pumasok na lamang ako sa loob ng karinderya kasama ang iba ko pang mga katrabaho at kumain na. Dahil lang kayo dito ano? Mga kasama niyo ba yung dalawang yon? Tanong ng matandang lalaking sa palagay ko ay may-ari ng karinderya. Habang ininunguso ang labi nito sa kinaroroonan ni Mang Tonyo at si Mang Lucas na kalalapit ng kay Mang Tonyo nun. Tumango kami sa tanong ng matanda at sinabing, bagong katrabaho namin ang dalawang matandang nakaupo sa labas ng karinderya. Mag-iingat kayo ha. Huwag kayong basta-basta magtitiwala kaagad. Mga dayuhan lamang kayo dito. Saad ng matanda sa garalgal na boses nito. Napatanong naman si Mang Max sa matanda kung anong ibig sabihin nito. Nagtatakang napatingin naman ako sa mga katrabaho ko. Hindi sumagot sa tanong ni Mang Max ang matanda. Bagkos ay napansin kong matalim itong tumingin sa dalawa naming kasamahang nasa labas ng karinderya. Habang pinagmamasdan ko ang matanda ay parang pamilyar ang kanyang itsura sa akin noon. Hindi ko nang maalala kung saan ko siya nakita. Magsasalita pa sana si Mang Max pero mabilis nang umalis sa pwesto namin ng matandang iyan. Nakita ko pa sa gilid ng mga mata kong saglit na huminto sa hindi kalayuan ng matanda. Nang tingnan ko ito ay nakita kong tinitigan nito ng kakaiba si Mang Lucas na para ba itong papatay ng tao. Kung matulis nga lang na bagay ang titig na ipinukol ng matandang yan. Baka bumulagtala sa lupa si Mang Tonyo at Mang Lucas. Sa ibang parte nakatingin ang dalawa. Kaya hindi na dapat sinamasamang tingin na ipinukol sa kanila ng matandang ito. Marahang siniko naman ako ni Uging at sinabihang kumain na. Huwag nang pansinin ng matanda dahil baka may alitan lamang ang mga yon. Yan siguro yung dahilan kung bakit kahit anong pilit natin kay Mang Tonyo na kumain muna. Ayaw niyang kumain. Baka may alitan sila ng matandang yan. Matapos kumain ay kagad na kaming lumabas ng karinderya at nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa bahay ni Mang Lucas. Tahimik lamang kaming naglalakad na para bang may kakaibang tensyon ang namamagitan. Makaraan ng ilang sandali, tuluyan na kaming nakarating sa mumunting tahanan ni Mang Lucas noon. Nasa gitna ng malawak na parte ng kalupaang may kalayuan sa kapitbahay. Nakita ko pang sa bawat gilid ay may mga pananim ng kamoting kahoy at may ilang hilerang maisan sa hindi kalayuan. Meron din naman mga gulay na pananim, gaya ng sitaw na hitik sa bunga at mga talong. Kung kaya't namangha ako't panandali ang nakalimutan ang babala sa amin ng matandang nasa kainan kanina. Agad namang nagkatay ng manok si Mang Lucas at gawin raw naming pulutan. Habang si Mang Tonyo naman ay kumuha ng kamoting kahoy at niluto yon. Ang asawa naman ni Mang Lucas ay abala rin sa pag-aasikaso at pagluluto. Pasensya ka na Ate Mayat kung di ka namin naabisuan ni Lucas. Biglaan lang kasi ang pag-imbita namin sa kanila. Wika ni Mang Tonyo na napag-alaman naming kapatid niya pala ang asawa ni Mang Lucas noon. Ayon naman dito, ayos lamang yan. Paminsan-minsan lamang umano nagkakaroon ng mga bisita sa lugar na yon. Teka, yung asawa mo, papuntahin mo dito para naman may kakwentuhan ako habang nagluluto. Dagdag pang saad ni Aling Mayat. Nagpaalam naman itong si Mang Tonyo na pupunta niya lang umano sa bahay. Uwi daw muna ito sa bahay niya para tawagin ng asawa. Sa pagtungtong ng 6:00 ng hapon ay tuluyan ng sinakop ng dilim ang buong paligid.
Nagkakasiyahan na kami at medyo napapalakas ng mga boses sa kadahilan ng medyo may tama na ng alak nun. Nang walang ano-ano bigla na lamang kami nakarinig ng malakas na huni ng isang ibon. Kakaibang tunog na iyon nargaran na ninbig ang mga balahibo ko sa batok. Kamuntik-muntikan pa akong marablag sa kanauupuan ko. Napatahimik kami. Sandali pang nakikiramdam kung ano bang klaseng tunog yun. Baka naman nagilisyon lamang kami. Sa kadahilan nakainom na kami ng mga sandaling yan. Maya-maya ay nakarinig na naman kami ng tunog ng pato. At sa pakiwari ko ay malapit lamang sa kinaroroonan namin ang tunog na yan. Malapre, mas mabuti pang pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Mukhang may bisita pa dito na hindi na pinimbitado. Mahinang wika ni Antonio sa amin nun. Sabadi sa isipan ko ang sinabi sa amin ng matandang nasa karinderya kanina. Nung mga sandalin yun ay hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip ng kakaiba. Tungkol sa dalawang matandang sila Mang Tonyo at Mang Lucas. Tila ba't nagduda ako talagang naparanid ako nung na hindi sila normal na tao. Nagpalipat-lipat ng pingin ko sa dalawa. Sige na, pumasok kayo sa loob bago mapahamak pa kayo dito. Sabutin pa namin kayo sa pinagtatrabaho natin kung sakaling mapano pa kayo. Utos ni Antonio sa anin nun. Nang tumayo na si Mang Lucas ay mabilis na kaming sumunod dito. Akmon papasok na sana kami sa loob ng bahay. Nanbigyan na sipat ko ang isang malaking baboy ramong. May nagbabagan mga mata sa kailaliman ng gabi. Kakaiba na rin ang umaalingasaw na simoy ng hangin nun. Nakakasulasok yan sa iyong at napaka-alinsalan ng pakiramdam. Mayat, happy na yung buntit ng pagi. Tadian mo. Utos na pasigaw ni Mang Lucas sa asawa niya. Agara naman tumalid mapapasok sa loob ng bahay ang ate at pagkabalik nito ay may bitbit ng buntot ng pagi. Siligawan pa kami ni Mang Lucas na pira ba nawala ang kalasinan sa katawan. Pumasok na umano kami ng mabilis. Iban-iba talaga ang pakiramdam kapag may mga narinig tayong kakaiba. Lalo naman kung yung bahay na yun walang gahanong kapitbahay. Patuloy pa rin sa pagpapakawala ng nakakakilabot na ingay ang kung anong nilalang. Natira ba na sa bakuran lamang ng bahay na? Nang makapasok na nga kami sa loob ng bahay, ay nakita kong patakbo na sinanggaban ni Mang Lucas ang nilalang na yan. Agad namang sumunod si Mang Tonyo bitbit ang tabak. Ilang saglit pa ay nakita kong mabilis na sinunggaban ng malaking nilalang si Mang Lucas. Kung kaya't mabilis na hinambalis nito ang nakakasindak man nilalang damit ang buntok ng pagi. Pero ang mas lalong nakakapanindig balaibo para sa akin man. Napatulala ako nang makita kong parang may sapusa ang nilalang na nakasagupar ni Mang Lucas. Sa kadahilan sa bawat paghampalis niya dito ng buntot ng pagi. Mabilis na nakakaiwas ang nilala at sa kasamaang palad ay nasunggaban si Mang Lucas. Nagpagulong-gulong sa lupa ang mga ito at pilit na nakikipagtagisan si Mang Lucas ng lakas. Samantalang si Mang Tonyo naman na hindi nila alam ang gagawin. Hindi niya mataga ng bikbik niyang itak ang nilalanga. Dahil baka matamaan si Mang Lucas na. Lalabasan na kami ng bahay para tuluman ang dalawa pero mariin kami pinigilan ng may bahay ni Mang Lucas. Dahil sa mga oras na may mangyaring hindi maganda sa amin. Sagupin pa nila kami. Maya-maya naman ay narinig kong sumidaw si Mang Lucas kay Mang Tonyo na hatawi na nito ng tabak ang nilalang. Dahil kung tutungang alamon nito ay baka malagutan pa siya ng hininga.
Kadad lang ang sinunod ni Mang Tonyo ang utos ni Mang Lucas nun. Alima na tayo. Binalaan ko na kayo noon na huwag kayo magasik na malabing dito sa baryo pero ano bang sinasandad niyo yung pasensya ko? Dalit na sigaw ni Mang Tonyo. At agad na hinataw ng bitbit niyang tabak ang nilalama. Umatuwal na nakakatakot ang nilalanga. At si Mang Tonyo naman ang hinarap matapos na itang matamaan. Bago pa man sunggaban si Mang Tonyo, ay kinuha niya na ang buntot ng paging na bitiwan ni Mang Lucas at mabilis na hinambalas ang kanilang nakakaaway nun. Nung tumalsik ang nilalama, mabilis na ilapitan ulit ito ni Mang Tonyo. Walang habas na inundayan ng ada. Sa bawat paghataw ng tada ni Mang Tonyo ay pangin malakas ng pag-atuwal na lamang ang siyam naririnig ko mula sa nilalang na yon. Pero mabilis na tumakbo palayo ang nilala. Noong makabitaw ito at makahanap ng tiyempo. Akmang hahabulin pa sana yun ni Mang Tonyo pero mabilis na pinigilan ito ni Mang Lucas. Hayaan na lamang umano ito. Siguradong magtatanda na umano yon. Matapos ng pangyayaring yon ay naging malinaw na sa akin ang lahat ng mga agam-agam at katanungan. Dahil ihinalaysay sa amin ni Mang Tonyo ang buong pangyari. Ay kung sino talaga ang nilalang na sumugod sa kanila noon. Ang aswang na sumugod sa kanila ay ang lolo ng taladong nililigawan kong naninirahan lamang malapit sa kanila. Ilri man matandam na sa karinderi ang kinakainan namin. Malakas ang kutob niyang kami ang sinamdan noon dahil mga dayuhan lamang kami sa kanilang lugar. Marahil ay nababanguan naman ang aswan na yon. At hindi napigilan ng sarili kong kaya't nablakas ng loob na sumugod sa bahay naman Lucas para makapangbiktima. Nagulat naman kami nang marinig namin yon dahil sa doon pa naman kami kumain kanina sa karinderya kung saan naroroon ng matanda. Nagwika naman si Mang Tonyo na huwag kaming mag-alala. Dahil siguro naman nilang urong karoy ng hayop ang panindang ulam sa karinderyang kinainan namin. Isa pa, ang pinagtatrabawang karinderya pala ni Felisa ay pagmamayari rin yun ng kamag-anak ming dalaga. Malaman din naming merong alam sa kung ano si Mang Tonyo laban sa mga aswang. Kaya pala naman na lamang kung tingnan siya ng masama ng matanda. Ayaw pa ni Mang Tonyo. Unang tingin pa lamang raw niya sa akin ay nakihipingan udpi-udpi na akong minamarka na aswang. Kaya na hanggat maaga pa ay binalaan niyo na ako kada nun. Nang gabing yun, habang inaalis ni Mang Tonyo ang marka ng aswang sa katawan ko, ikinuwento niya sa amin kung anong klase ang pamilya ng daladang mililigawan ko ron. Maladayuhan lamang umano ang binibiktima ng pamilya ni Felisa. Kaya na hindi mapadayas-layas na mga naninirahan sa kalapig baryo ang pamilya ng dalaga. Dahil sa madaling magbalep tayo ang pamilya ng mga ito. Sumunod na araw na kaming gumalik sa barracks. At simula noon ay hindi na ako kumakain sa karinderya. Bumibili na lamang ako sa palengke ng mga lulutuing pagkain. Nadyatsagang magluto dahil natatakot na akong baka mamaya ay kung anong makain namin noon. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.